Hello guys! We are super excited to have you here. Excited about the conversation we can have for today. We have an amazing visitors today na magbibigay ng mga kasagutan sa magiging question natin para sa kanila. And this amazing company ay kilala bilang Diamond Motor Corporation. Alam niyo ba na recently ang DMC ay nag-celebrate ng 50 year into the local car industry with a Thanksgiving dinner held by SMX Convention Center in SM Mall of Asia. At ito pa, DMC shown a dedication to its worker for almost century of by offering capable leadership and profitable operation. Additionally, in an effort to thank those who have contributed to all the success, DMC recognized its long-term staff member as well as the best sales and service performers from previous 2 years. Ganito kagaling ang company na bibisitahin natin ngayon. Kaya ano pa hinihintay natin? Tara, kilalanin na natin ang Diamond Motor Corporation. Great day, viewers! I'm John Simon Vasco. And I'm Johnny Capucaw. Nandito tayo ngayon sa Diamond Motor Corporation at makakausap natin ngayon si Miss Julina Bitagan, ang HR Manager ng DMC. Ikinagagalak po namin kayo makilala, ma'am. Yes, nice to meet you po, ma'am. Kamusta naman po ang Diamond Motor Corporation? So far, so good. Okay po. This time, mas nakakabawi na siya. Unlike nung nagkaroon ng pandemic, medyo bumagsak kasi siya. Nagkaroon ng major problem. Pero now naman, nakakabawi naman siya. Okay po. So yung dati pong sales na hindi pa kayo nagpa-pandemic, ma'am, yung kita po na yun, ngayon po ba, ganun pa rin po ba? Or mas umangat pa po? Tingin ko now, mas umangat na siya. Unlike noon. Pero kasi malaking kawalan pa rin yung nangyari, yung kawalan na branch ko. Pero ngayon naman nakakabawi-bawi naman. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Grabe po ang achievement ng DMC, no, ma'am? Yes. Akalain niyo yun, nakapag-gather ng more than 1,000 people ang korporasyon na ito sa SMX Convention Centers in Pasay po. At nagtala pa ito ng milestone, ma'am. Yes, ang galing talaga ng Diamond Motor Corporation. Pwede po ba kayo magbigay ng kahit konting history ng Diamond Motor Corporation para lang po sa ating kaalaman ng mga viewers? Diamond Motor Corporation has been in the automotive industry for almost 50 years. Yes, So, ma'am. 5 decades na siya halos. Nag-start siya as maliit na shop, na service shop. And then, lumipas na ilang taon, mas lumago siya. Hindi na lang siya service ngayon, kilala as service. Okay. Ngayon, nagbebenta na siya ng sasakyan, bebenta na siya ng parts, pero nandun pa rin naman yung essence niya, which is yung pagsa-service ng mga problemang sasakyan, mga ganyan. Thank you po. Finally, nakita na natin kung gaano ka-great, ka-success ang bisita natin ngayon. Kaya, alamin na natin kung paano nagagawa ng maayos ng Diamond Motor Corporation ang kanilang business. Yes, kaya ma'am, nandito po kami ngayon para humingi sa inyo ng kasagutan sa magiging tanong namin under Total Quality Management. So, handa na po ba? Ang mga viewers natin dyan, handa na ba? Kung handa na, tara, simulan na natin to. Unahan mo na, Simon. Sure, Mr. John Ricapuaw. Ito po ang katanungan namin under ISO certification. How can ISO certification support your company or organization? I'm afraid pagdating sa ISO, parang hindi ko siguro siya masasagot. Kasi to be honest, Okay lang hindi po. kasi ako directly involved when it comes to that matter. Kaya mas okay, mas safe siguro kung hindi nyo siya sa akin, hindi nyo makukuha yung Okay lang po, sagot ma'am. Wala po. talaga sa akin kung para saan or kung para saan yung ISO. Sige po ma'am, maraming salamat po. And next naman po, about sa customer satisfaction. First question po, ma'am. What are the possible outcomes of the product contribute to the customer satisfaction? I think yung possible outcome ng product, mas nagiging patok kasi siya pag ganyan. Kapag naabot yung satisfaction ni customer doon sa product na binibenta. Yung product, mas nagiging patok siya. Mas nakikilala siya.
And yung product na yun yung nagiging way para mas makilala pa yung company. Kasi nagkaroon na ng magandang reputation dun sa product. Eh. Okay po. Naging ano na ni customer, naging trusted na ni customer. So, yung in return nun, mas nagiging positive yung outcome niya. Hindi lang dun sa product na binibenta namin, kundi dun na rin sa company namin. Sa tingin niyo po, ma'am, ano po kayo pagkakaiba ng Damag Motor sa ibang brand ng sasakyan? Ano siguro kasi may unique yung logo namin, di ba? Yung logo kasi namin triangular. So, unique na unique siya sa ibang sasakyan. And then, at the same time, every year, yung car, kasi yung car na nire-release namin, every year, nagiging nag-i-improve siya. Okay po. Although, gano'n din naman sa ibang company, pero iba kasi pagdating sa amin. Every year talaga, hindi lang isa yung ini-improve. Hindi lang yung mga makina, pati yung features talaga ng sasakyan. Lahat ini-improve nila. Okay po. Parang yun yung naging trademark niya, ma'am. Improving kami every year. Next question naman po, ma'am. What are the best option or solution to solve the negative feedback from the customer po, ma'am? Kasi para ma-solve yung negative feedback, kailangan mong makinig. Makinig, parang kumbaga sa pagkain, kailangan nguyain mo. Isubo mo yung negative feedback. Nguyain mo at lunukin mo. I-digest mo yung negative feedback. Opo, kailangan. Intindihin mo siya. Hindi mo siya dapat i-brush off lang. Kasi kahit ang minimal negative, malaking impact pa rin yan doon sa magiging outcome. So, kailangan pakinggan mo siya. And at the same time, makinig ka din sa employee. Kasi sila yung mas nakaka-interact kay customer. Kaya sila yung first hand nakaka-experience or nakakarinig ng experience ni customer. So, ang possible solution talaga is kailangan pagtuunan natin ng pansin. Kahit yung minimal lang na negative feedback. Kasi negative feedback is still a negative. Yes, ma'am. Gets ko po. And next question po, ma'am. What extent did the product meet the customer expectation? To the extent na kami na yung pinaka-trusted nila. Parang hindi na kami na yung lagi nilang nire-recommend. Ganun na yung extent. Yun na yung parang basis namin na nasatisfy namin sila. Yung kinakalat na niya kami sa kahit na sino kahit. Opo. Parang nire-recommend na po. Nire-recommend na kami. Kasi ibig sabihin, maganda yung naging reputation. Yes, ma'am. So, ma'am, dadako naman po tayo sa continuous process improvement. How continuous process improvement affect the overall effectiveness and competitiveness of a business? Malaki kasi nagiging unique si company. Kapag continuous yung process ng improvement, Yes, ma'am, improvement. nagiging mas unique si company. And in return, nag-stand out siya. Okay po. So, next question po. What circumstances experienced from the past or the current situation that contribute to continuous process improvement? Hindi ko sigurado kung Okay lang po, ma'am. hindi ko siya masasagot, hindi ko sure kung ano yung mas nag-contribute sa kanya. Sige po. Maraming salamat. Next naman po, ma'am, is about naman po sa benchmarking. Mm. First question po, what is the effect of benchmarking for the business performance po? Nahahanap mo yung company name, nahahanap mo yung brand mo as a company kapag nakikita mo yung benchmark. Nakikita mo yung ano talaga, pagkakakilanlan mo talaga. Nakikita mo yung identity ni company. Kaya importante talaga yung benchmark. Okay po. Next question po, how do you assess competitors' strengths and weaknesses to identify the opportunities for your own company po? Mahirap sagutin yung ganyan. Oo. Kasi matinding research talaga yung kailangan. Okay po, ma'am. So, dadako na po tayo man sa 5S housekeeping standard naman po. First question, what do you think is the importance of 5S in an industry? 5S, Yes, ma'am, 5S. like
ano ba yung 5S? Like, sustainability. Yes, mga ma'am. ganun. Yung parang nagagamit po siya sa pagpapanatili ng kalinisan ng company. Yung kung may mga nagre-recycle ba ng mga basura. Kasi nagagamit po yun sa 5S, ma'am. Nasusustain po yung kalinisan. importance niya? Opo, in an industry po. Ano nga importance? I think ang importance ng 5S is more on for environment. Parang pagka-environment kasi siya. Yes, ma'am. Parang hindi siya para sa akin. Pangkalahatan po. Okay po. So, next question po. What are the positive outcomes of implementing 5S in terms of employees' performance, work environment, and organizational behavior? Discipline. Exactly. Nade-develop yung discipline ni employee. Exactly po. Next question naman po is all about supplier partnership. First po, how do you manage potential conflict or disagreement in your supplier partners, and what strategy do you use to resolve them? Compromise talaga. Kailangan ikaw, pati si supplier, lagi kayong mag-meet in halfway. Hindi dapat ipipilit mo yung gusto mo. Kasi in return, si supplier matuturn off. Yes, ma'am. Kaya kailangan, kasi iba-iba naman kayo ng opinion eh. I think, pinaka-best solution is to meet halfway. Mag-compromise kayong dalawa. Si supplier, makipag-compromise. Kami din in return, makikipag-compromise. Okay po. That's good idea po, ma'am. Parang bigayan lang po. Give and take lang Mag-give po. way kayo, pero not in a way na may isusuko ka na importante. Mag-give way lang. I think, mas okay. Okay po. Thank you po. Next question po. What are the criteria for choosing supplier po? Siyempre, may kanya-kanyang standard tayo. Need mo mag-set ng standard as a company para makahanap ka ng mas maayos na supply. Yes, ma'am. Yes. Yung makakasundo nyo po talaga po. Makakasundo. And at the same time, yung kayang ma-meet yung, yung standard, expectation ng company. Next naman po, what strategy do you employ to build a strong relationship with your key supplier po? Trust. Yun talaga. Trust yung pinaka-importante. Yun ang, yun yung masasabi ko. Yung tiwala po talaga. Tiwala talaga. Yung makakapag-build ng strong connection. Trust. So, thank you po, ma'am. Ngayon naman po, talakayin naman po natin ang PQM implementation. Oh, what's it? Total Quality Management po. Ang lipunan ng PQM. So, ready na po ba kayo? Oh, sige. First question po. How in PQM implementation makes your business or company more successful? O ba dapat sasabihin? Next question. Okay lang po, ma'am. Next question po. In what way PQM implementation ensures employees' welfare or well-being? Kasi kung pag-uusapan ng customer, siguro sa well-being ng employee, mas nagiging tuloy-tuloy kasi yung pagpasok ng pera. So in return, di ba, nabibigyan mo sila ng salary. Kung ganun yung ibig sabihin ng total quality management, kasi wala talaga akong kaibigan. It's okay lang po, ma'am. Okay lang. Next question po, ma'am, is what do you think is the competitive advantage of adopting PQM in an organization? Next question. Okay po, ma'am. Para sa huling mga katanungan po, ma'am, ito naman po ay tungkol sa effective leadership. Oh, okay. I So, like it. first question po. In your opinion, what are the 3 most essential qualities of leader should have? Mahirap. Pero para sa akin, alam mo kasi meron tayong 5 types of personality. Meron tayong tinatawag na ocean personality. Meron tayong conscientiousness. Nakalimutan ko na. Meron tayong extrovertness, meron tayong agreeableness, neuroticism, and open to new experience. Para sa akin, ang isang magandang leader is dapat may conscientiousness ka. Conscientiousness, ibig sabihin, kahit hindi siya sinasabi sa'yo, ginagawa mo siya. Parang may Okay po. kusa ka. Kusa pong ginagawa Oo. ng tao. For example kasi ng conscientiousness, may pasok ka ng 8 to 5.
ikaw kahit hindi naman required, ikaw as manager kahit hindi ka naman required pumasok ng 8, pumapasok ka pa rin ng tamang Oo, oras. yung sumusunod ka. Parang oo, sumusunod, parang mas masunurin sila sa batas. Kaya para sa akin, number 1 yun, conscientiousness. Number 2, dapat si leader may empathy siya. Kapag si leader may empathy, mas naiintindihan niya kasi si employee. Yung may awa siya sa employee, mas naiintindihan niya Okay kasi. po, yung parang kumbaga yung sinasabi niyo po, ma'am, is yung nauunawaan niya yung isang employee. Okay. Yun yung isa sa tingin ko maganda kay kay leader. And number 3, I think dapat siguro may sense of responsibility. Ganyan. Yun yung isa sa mga effective na leader. Paano po para yung sa- ganun mo? sense of responsibility, yung alam mo kung ano yung responsibility. Okay po. Parang magaling ka, accountable ka sa lahat. Yung hindi mo sinisisi kahit kanino. Alam mo yung may accountability ka. Pwede. Alam mo, inaako mo kung ano yung Okay po, yun nga. parang Sa akin po ganun. yung gusto ko kita. So yun, empathy, conscientiousness, and sense of responsibility. Okay. Thank you po. And next question po is, based on your experience, what are the challenges you have encountered in leadership? So far, wala pa naman akong experience when it comes to leadership. Compare lang nung nasa school ako. Kasi lagi akong leader. Pero when it comes to work, wala pa naman. Hindi, okay na po yung sa ano, ma'am. Yung nasa school pa kayo. Ano po yung mga na-encounter nyo na ano? Challenges Yes, ko ma'am. as a leader. Opo. Marami. Ay, naman ganun karami. Kasi luckily, yung mga nagiging ka-member ko naman, mabait mo. Sumusunod naman po. So, parang wala naman ako masyadong challenges na na-encounter yung nagiging leader. Nagkakaral pa. Okay po, ma'am. Kaya niyo po pala nabanggit kanina yung accountability po kasi ganun po Oo, kayo kasi po, ganun ma'am. ako. Yung tatlong yun ako yun siya. And next question po. What do you think is the most effective type or style of leadership to be adopted in an organization? Oh, madami tayong types of leadership, di ba? Meron tayong authoritative. Meron kasi, alam mo sa company, meron kasi tayo tinatawag na climate. May mga climate tayo na kunyari sa isang company, may climate na mayroong change na nangyayari. Sa company, meron parang may naguguluhan sa nangyayari kasi nagta-transition. So, I think kasi walang particular na leadership style ang applicable sa lahat. Depende siya talaga sa kung ano yung pangangailangan ni company. Kung anong klaseng leader yung kailangan ni company ay nakadepende sa kung ano yung kailangan talaga ni company. Okay. So, para sa akin, walang specific na leadership style na effective talaga. Nakadepende po. Nakadepende po Nakadepende siya ano sa sa gusto ng situation company ni o company. kung kailangan. So, thank you po, ma'am, sa pagbibigay ng effort na sagutin namin mga tanong po. Okay. Salamat po. Yes, thank you ma'am. Marami kaming natutunan at ganoon din syempre yung ating mga nanonood dyan. So, tama ka dyan. Diyan ka po, wow. By the way, maraming salamat po, Ma'am Julina Bitagan. Oh, Naniniwala kami na higit pa ang mararating ng Diamond Motor Corporation. At magpapatuloy pa syempre yung success at patuloy na itong pag-proceed sa every year. pag-prosper. So, yun. Yes, salamat DMC. And thank you ulit po, Ma'am. Maraming salamat po. Thank you po ma'am. Sige. Thank you viewers for watching and syempre thank you Diamond Motor Corporation sa pagpapaunlak sa aming invitation. Marami tayong natutunan, marami tayong nakalap na impormasyon at marami tayong may apply na aral tungkol sa kung paano mag-improve ng service sa isang company. Muli, I'm Lester Sipua and this is MT Chat.